Walang backout at mas lalong walang umatras. Yan ang nilinaw ng House Prosecution Panel sa hindi pagsalang bilang hostile witness ng Chief of Staff ng Vice Presidente. May report si Earl Tobias. Nanindigan ng prosekusyon na napatunayan na ng dalawa nilang naunang NBI witness na may binitawan ngang pagbabanta sa buhay ng Pangulo si Vice President Sara Duterte. Idiniin ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na hindi pagbaback-out ang ginawa ng prosecution panel. Solusyon ito para umusad-an niya ang kaso, lalo't mismong VP Defense Camp naman na raw ang umamin na may death threat na galing sa Vice Presidente. No, that hindi ako maatras at all. In fact, I kill a mosquito with an atomic bomb. This was not necessary here. Because it is their own admission, no, that there was really the statements made. The statement made by the Vice President during that press conference that she did hire someone to kill. No? If that is not grave threats, then what is it? No? Ang direksyon paanya ng depensa mukhang sinusubukan pang lituhin ng publiko sa pagkakaiba ng elemento ng grave threat sa isang criminal case kumpara sa isang impeachment trial. There is a deliberate attempt to misinform the viewing public. That was what the defense focused on, the criminal case. Teka, ang layo naman ng pending criminal case sa DOJ. We are talking about fitness, who has shown her emotional instability and is capable of carrying out her threats. Dagdag pa ni Prosecutor Terry Ridon, dalawa na lang ang pwedeng pagpilian ngayon ng kampo ng Vice Presidente. Dalawang bagay ho yung kailangan pagpilian ng pangalawang Pangulo. Una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya, a vice president that lies. Hindi ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a vice president that contracts a killer. Hindi rin nila pinalusot ang pagbabad sa typographical errors ng depensa para subukang baliin ang testimonya ng NBI. The defense should prove their defense. Now, what we're hearing lang is, madami namang typo errors itong report na to. What kind of a defense is that? Hindi pa naman sarado ang paglalatag ng prosekusyon sa alegasyon nilang grave threats at inciting to sedition laban sa Vice Presidente. At hindi man natuloy ang pagsalang sa witness stand kahapon, posible pa rin iharap na testigo si Lopez sa ibang alegasyon. Earl Tobias, IBC News.